Magandang umaga sa inyo lahat, tanghali man, hapon o gabi. Nagbabalik ako, si Brother Joel. Ito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. Itong mga nakaraan lang ay ako ay nagbahagi sa inyo about yung tinatawag na theistic evolution na pinaniniwalaan ng maraming Christians, lalo na nasa medical field, nasa science, kasi they don't just believe in tinatawag na Darwinian evolution. Kahit ako hindi ako naniniwala ron. Pero merong tinatawag na theistic evolution. Ayaw rin ito paniwalaan ng mga atheist. Kasi once na merong salitang God tungkol sa evolution. Kasi sa Biblia makikita natin na maging si King Solomon, masyado siyang na-mesmerize o interesado sa pag-aaral niya sa mga apes, mga chimpanzee, ganun. Nagpapakuha siya kahit sa Africa, at sabi nga na ibang mga Bible scholars na nakakarating yung barko niya sa Southeast Asia, maaring nagpapakuha siya ng mga orangutan doon, dinadala, at doon nag-i-stop over sa Asian Giver. Dumadaan sa may tinatawag na Red Sea. At sinasabi nga na kumukuha rin siya ng mga gold. At sabi nga ng suspecha ng maraming mga nagbabasa ng Biblia na isa sa lugar na maraming gold ay ang Philippines. Sapagkat maraming mga nuggets doon. Kasi nga dahil sa mga volcanic eruption tsaka sa mga kuweba, mga cave system natin ay maraming mga nakukuwang gold doon nung panahon na yun. So maaaring ganun. So, but higit sa lahat, kasama itong makikita, mababasa niyo maging sa Chronicles, sa Book of Chronicles na sinulat ni either Nehemiah o Ezra, yung mga, kasi contemporary sila. So si King Solomon ay lagi nagpapakuha siya ng mga apes. Siguro pinag-aaralan niya dahil maaring nagkakaroon siya ng idea na parang tao to. Sino gumawa nito? Yung mga apes. So, pero sa atin makikita natin na sabi nga ng mga ibang scientists, no, yung mga sinasabi nila na 99.8 o 98.4 o something like that percent ng DNA ng mga great apes, chimpanzee especially, ay kahawig daw ng humans. Pero tandaan ninyo na nung nilikha ng Diyos ang mga animals lahat, actually from a singular cell, tas dumami sila. At maaaring sinasabi ng iba, siguro hindi ganon. Alam nyo na maraming mga evidence na sinaunang evidence din na nakukuha until now na merong old world noon. Cretaceous period, sinasabi nila na yung mga science na maraming animals doon. Yung mga dinosaur nagsisimula lumaki. From small lizards, lumalaki. Yung iba nagkakaroon ng balahibo, nakakalipad, nagiging parang manok o ibon. Halos ganon. Kung nag-aaral kayo ng science. So, hindi ako nag-aano ng science pero sa tao. Ibig sabihin na, pero sa akin, I don't have conflict o conflicted interest doon sa science and sa tinatawag na spiritual. Kaya nga sabi ko sa inyo, nabasa ko yung tinatawag na cover to cover nito. Ano man sinasabi dyan? Hindi matitibag ang aking pananampalataya na si Kristo ang tagapagligtas. Maaaring sinasabi na iba, bro, kung just in case nga na ang evolution ay totoo, yung theistic evolution, na ang tao ay from worm, o yung alam niyo yung worm nga na yung binabanggit na from
Kasi binanggit ng Biblia yun about worm sa tao. Ito kaya ay pahiwatig ng Diyos na gumamit siya inalaw niya ang theistic evolution para mag-evolve ang tao o maging modern man siya. At yung modern man ng ngayon ng tao ay patuloy na nag-evolve. Sabi ng iba, hindi totoo evolution. Pero, paano natin mapapaliwanag ngayon? Ba't ang mga sakit ay nag-evolve? Yung mga virus, bacteria, nag-evolve sila. Di ba may evolution ng mga microorganismo? At tayo ay yung mga nasa sistema natin, mga microorganism sa atin, may mga chemical tayo sa katawan natin. Meron tayong calcium, meron tayong iron, zinc, iba't iba. Where we came from? Ayun ang tanong. Sabi nga ng Diyos, galing tayo sa dust of the earth, which is yung dust of the earth na yun. Saan ang galing naman yung mga dust of the earth? From the stars. Kaya nga binabagit ang Biblia na magiging para mga bituin tayo. Hindi nangangahulugan na tayo ay gawa sa star. Either galing tayo sa somewhere at nung naglikha ang Diyos ng recreation ng earth, nung nagkaroon na ng mga buhay, ayun, doon ako darating. Unang-una, nung nakaraan, nabanggit ko na yung Ark of the Covenant na pinagawa ni Moses, pinagawa ng Diyos kay Moses, dala-dala nila Joshua yon at siya ng mga high priest, ay square. Ang nasa isip ko kasi ay yung tinatawag na altar na square. So pagpaumanhin nyo, sapagkat rectangular ang size nun, medyo malaki lang ng konti, mahaba ng konti sa square. So rectangle. Kinukure ko yon. Dahil lang nasa isip ko yung altar. Yung altar na burnt offering susunugan, dapat square. Square and fair. Parang ganun. Pero, ang new heaven and new earth, nabababa galing sa Diyos, ay hindi sphere, kundi square. Revelation chapter 21 verse 16 hanggang 17. Mababasa nyo doon. Basahin ko ngayon. Sa Revelation 21:16. Kasi may mga nagtatanong na paano nangyari ang earth ay square? Noon yun. Nung ang mga tinatawag na watchers, guardians ng mga na umiikot sa himpapawid ay panaog sila. Ibig sabihin, hindi siya round na nakakaikot ang tao, paikot-ikot. Halimbawa, kung may tao ron. Square. Nasa loob nun. Nandun ang environment, lahat nandun. So, it's bigger than a sphere, yung square. Pag nilagay niyo yung, alam niyo, square na gano'n, di ba? Pag nag-drawing ka ng bilog, kasya. The earth is fit inside dun sa square na sinasabi ng Diyos na mayroong 4 corners, which is the first earth. Sabi sa 21 verse 16 ng Revelation. Kasi gusto kong basahin to at meron tayong tinatawag na basihan sa ganitong pagpapaliwanag na hindi natin naririnig sa iba kasi nga fixated ang mata natin sa huwag kayong ng ibang aral. Kung ang sinasabi ng Diyos na ito ay nasa Biblia, di aral niya. Hindi pwede ipagbawal, hindi pwedeng cherry picking tayo sa Bible. Ang Bible ay sweet and sour. Sweet ito, pero sour sa sikmura o sa panlasa ng iba. Pero it's sweet. Sa 21 verse 16 na sabi, and the city lieth 4 square, and the length is as large as the breadth of breadth. Yung laki. And he measured the city with the reed, 12,000 furlongs, the length and the breadth
and the height of it are equal. So, equal yung size. Taas, bottom, yung side. 4 sides nga eh. 4 corners. Yung Ark of the Covenant, hindi siya 4 corners. Rectangular ng konti. Pero yung altar ang 4 corners. Yan ang ibig ko sabihin ng nakaraan. So, kita natin, yung New Jerusalem, which is New Heaven, New Earth, actually, pangatlo na to. Yung una ay ganito. Ang tawag ng Diyos ay footstool. Footstool ng Diyos. Yung square size na yun. At nandoon ang mga bundok ay gold. At makikita natin na parang kala nyo aquarium siguro. Nakikita. Nandoon ang mga angels ng Diyos, come and go. Kasi, nagpaplano ang Diyos talaga na lumikha ng nilalang na magiging ayon sa kanyang wangis. At doon sa unang earth na yon, which is the square one, yung merong 4 corners. 4 corners, makikita nyo, napakaraming verses sa Bible. Hindi sphere. Recently lang binanggit ang spherical after ng flood of Noah. Nandun yung mga balantok ng di ba? Binanggit na yan ng binanggit ng mga propeta. Pero, before Adam, first man, and before the first woman na nanggaling din sa dust, dalawa silang galing dun eh. At yung woman na yon, yung unang-unang woman, ang pangalan niya ay Lilith. At alam ng mga eksperto sa Hebrew, yung pangalan na yun. At yung pangalawang babae, nanggaling na mismo sa katawan ni Adan, sa rib niya, at pinangalan ng Eve. Si Lilith, nagrebelde o ayaw sumunod kay Adan. Hindi siya namatay, subalit hindi siya nakaakit sa langit. Ang sabi ng mga anghel ng Diyos na magpapalakad-lakad ka lang o roam around the earth. At siya ang naging screeching like sound na yung parang nag-iingay na Pag may umahalonghong na aso, yung dog ay nakakakita ng something na nagwa-warning isa sa iba. At yung mga tunog ng owl sa gabi na nakakatakot, ibig sabihin, si Lilith ay she is walking around looking for someone that he may hindi devour but to steal something like yung sa nocturnal emission ng lalaki o ng babae. So dito, and the city lieth 4 square. So yung New Jerusalem, New Heaven and New Earth, yung New Earth na yon ay 4 square, as in square. Isipin nyo, malaki pa yun sa Earth. Kahit square yon, nandun lahat. Tapos may mga gates sa bawat 3 gates in every sides. Parang 12 disciples and 12 tribes of Israel. And 12 pillars, di ba, nandun. Square yon. At yung environment niya, wala na siyang araw. Ang pinakaliwanag doon ay yung luwalhati ng Diyos na nagliliwanag. Yung tinatawag na burnt offering, yung altar na yun na binabanggit ko na pagpaunmahil nyo, nasabi ko kasi yung Ark of the Covenant ay square, 4 square, hindi yung altar na binabanggit ko. Yun ang nasa isip ko kasi yung altar, ang nasabi ko yung Ark of the Covenant. Sa Ezekiel 43 verse 16 yun, hanggang verse 18. That's for burnt offering, yung 4 square na altar mismo. At yung dinadala naman nila ay tinatawag na rectangular shape. Parang Ark of Noah na rectangular shape din. Na mahabang ganun. Yung length ang niya ay mahaba. So dito, ang nais kong sabihin sa inyo ay merong mga message na lie open dito sa Bible. If we're just, kapag sa Bible kasi nagwi-window shop lang kayo. Kumbaga pumunta kayo sa mall, nagwi-window shop kayo, di ba? Nung pumimili kayo, ay maganda to.
That's window shopping. Yung cherry picking naman sa Bible, halimbawa, ang ginagawa ninyo ay you wanna pick some verses and chapter na maganda sa pandinig mo. Ibig sabihin na namimili ka ng doktrina para sa'yo na masaya ka eh. So, gusto mo maging matamis lagi, ganun. Love of God, joy, happiness. Gusto natin yung mga ganun, di ba? Pero nakalimutan natin na ang Biblia ay parang vitamins ito kumpleto. May vitamin C, mayroong zinc, iron, may calcium. At kapag isang specific lamang na vitamins ang gusto ninyong kunin dito, ay hindi ka magiging malusog sapagkat walang sustansya na yun. Kaya ang Bible ay tulad ito ng tinatawag na building blocks of health o yung food o yung pagkain. Merong solid, merong malambot, at merong vegetables, meaty, para lumusog ka. Kasi nga, ang Old and New Testament ay sweet but is bitter. Sweet and it's also sour. Kasi marami dito kasaysayan, napaka-sour talaga sa pandinig at pangunawa. Pero, para matuto tayo, malaman natin which is right and which is wrong. Para paglakad natin sa mundong ito na puno ng tinatawag na pagsubok o mga tinatawag na maraming mga obstacles, ay malalaman natin na ang earth na ito it's just like a training ground for us. Kaya dito, makikita natin dito, babasahin ko ulit na sa Biblia, dito sa Genesis, tingnan nyo Kasi sa akin, yun ang napakagandang pundasyon ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa Book of Genesis. Kasi sa Book of Genesis, nandiyan gagawin in the beginning, God. First introduction pa lang, in the beginning, God. Ang pasimula ng Genesis ay Diyos. In the beginning. And God created all of these matters. Lahat ng material o materia o matters ay God created them all. Maging ang buhay, ang life. O tingnan natin dito sa Biblia. Sa Old Testament. Ang sabi, in the beginning, God. So, napakaganda, di ba? So, ang introduction kagad sa pasimula ay ang Diyos. Ano yung pasimula? Ano yung gusto natin malaman kung ano yung pasimula? In the beginning, yung pasimula. In the beginning, kung hinahanap ninyo yung beginning ng creation ng lahat, in the beginning, ang Diyos ay nakaganyan. Looking for something? Yes, Lord. In the beginning. Because God is the author of the beginning. And in the beginning, God created the heaven and the earth. Makikita natin, this is the original one. Na heaven and the earth. This is not the earth na sa panahon natin ngayon. Yung earth na ito, although earth ang ginamit ay, ibig sabihin ay, sabi ng iba ay, ito ay resulta lamang ng banggaan ng planet na Theia at yung earth, at kaya yung natitirang bato na umiikot, mga remnants ng yung mga debris ay naging moon. Sabi ng ibang mga paniniwala ng mga scientists, pero I don't buy it. There's a purpose on that. Yung sabi, in the beginning God created the heaven and earth. Merong isang original earth and heaven, which is may four corners. Kahit mababasa niyo sa ibang testament, sa sinabi ng mga prophets, yung nilikha ng Diyos, may four corners. So, may four corners, yung earth, kaya mayroon tinatawag na may four corners of the earth. Ang akala kasi hindi mo nga naman malalaman sa sphere kung ano yung corner. Wala namang corner ang circle o ang sphere.
Only the square na shape ang merong four corners. Kaya naging kasabihan yun sa mga tao, four corners, either go to the north, south, east, and then west. But it's not four corners. It's still it's still circular or circle ang ano niya. Kaya saan nanggaling ito? Sa pagpapaliwanag, at Diyos mismo nagsabi na yung pedestal niya ay four corners, which is tuntungan ng kanyang mga paa, ang unang nilikang earth. Four corners. Imagine niyo na lang kasya yung isang bola sa isang square. Saktong-sakto rin yun, yung earth. Parang kasyang-kasya. Ito muna. Yung sinabi, in the beginning God created the heaven and the earth, it's completed. Completed na to. Complete. Pero merong nangyari sa verse 2 ng chapter 1 ng Genesis. And the earth was without form. Alam natin sa Biblia, dami-dami nakasulat na nilikha ng Diyos ang earth na merong laman. Hindi void and empty. Pero there's something wrong happen. Mababasa nyo na lang yun. Kung hanapin nyo, meron kayong mga footnotes sa ano ninyo. Hanapin nyo, i-google doon ninyo na God created the heaven not to become empty. Hindi void, kundi may laman. Pero dito, there's something wrong happen kasi. And the earth was without form and void. So walang form. Either walang laman, walang buhay, wala lahat. And void and darkness was upon the face of the deep. Meron tinatawag na cosmic na event dito. Karoon ng darkness eh. Alam natin ang Diyos ay hindi siya dilim, kundi liwanag. Pero sa pagkakataong ito, nagkaroon ng darkness. Ito yung tinatawag na ang earth, the first earth became desolate. Naging desolate. Dahil, kaya sinabi rin ni Jeremiah yan sa 23, ang sabi niya, Jeremiah chapter 4 verse 23, I beheld the earth, and lo, it was without form and void, and the heavens, and they had no light. Ano nangyari sa first earth? Biglang nagkaganito. Nagkaroon ng labanan. Dito nagsimula ang tinatawag na battle of good and evil. Dito nagrebelde si Lucifer. Dito sa unang earth na ito. Because he wanted to become the leader, parang leader ng angelic beings. He wanted to become like God, na merong throne, merong dominion. And God discovered his sin. Kaya nga, God sent his angels, mga powerful angels, para labanan si Lucifer. At doon naglaban sila dito sa first earth na ito. At ang nangyari ay nalusaw tong earth na ito. Nagkaroon ng digmaan. Kaya sabi rito, and beheld the mountains, and lo, they tremble, and all the hills move lightly. Nag-shake na. And beheld and lo, there was no man. Of course, wala pang tao nun. Yung nakita nyo yun. And all the birds of the heavens were fled. Walang mga anumang animals. And beheld, and lo, the fruitful place was a wilderness. Yung Garden of Eden was a wilderness. And all the cities thereof were broken down in the presence of the Lord and by His fierce anger. Ayun na yun. Dahil sa labanan. Nagkaroon ng cosmic war. This is a cosmic war. Kahit tingnan niyo sa Hebrew translation, there's something wrong. At marami nag-agree that this verse ng Jeremiah chapter 4 verse 23 hanggang 26 at yung Genesis na to na and the earth was without form and void and darkness was upon the face of the deep and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Ang Diyos hindi siya lumikha ng ng earth para maging empty. Pero naging empty dahil nga nagkaroon ng tinatawag na disruption ng kanyang nilikang first heaven and first earth. Yung earth natin ngayon, this is the second earth. Yung darating na new heaven and new earth, that was the tinatawag na third earth and heaven na merong four corners na ulit. Originally, back to the original plan ng Diyos. At hindi naman nasisira ang plano ng Diyos.
sa tao. Maaring na diderail ng konti dahil mayroong conflict ang good and evil sa himpapawid o dun sa heavenly bodies, sa heavens mismo. Kaya dito, tingnan ko nga sa Isaiah rin, ganun din ang sinasabi about sa labanan na yun. Nilikha ng Diyos ang mundo para maging tahanan o tirahan ng mga tao at animals o mga mga living things. Pero dito ay without form without form of life and void. Empty, wala. Parang barren place. Parang isang dead planet. And darkness was upon the face of the deep. Walang araw, walang solar. Wala. Walang araw, wala pang araw noon. Kasi dito sa first earth na to, ang mga angel ng Diyos, mga light bearer sila eh. So nagliliwanag din sila, yung angelic light lang nila, hindi yung liwanag mismo ng Diyos. Kasi mga watchers sila. Magiging sa Book of Daniel sinasabi, merong mga watchers na angels. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Makikita nyo ang water hindi nilikha, kundi dala-dala ng Espiritu ng Diyos. Saan ang galing yun? Yung water. It was created. Created yun ng Holy Spirit. Ang water. Dala-dala niya. Maalala nyo, ang Panginoon sa Kristo nang nabautismo sa tubig, ang Holy Spirit ay bumaba sa Kanya. Makikita rin ninyo na ang water ay universal solvent na naglilinis sa lahat ng dumi. At yun din ang ginamit sa panahon ni Noah na gunawin ng Diyos ang whole earth through water para ma-purify. Water din na sinabi ng Panginoon na ibibigay niya ang eternal life na bubukal sa inyong puso tulad ng tubig na bumubukal. Kasi water, nakakapag-refresh. Ang Holy Spirit ay just like water na nagre-refresh ng ating spirit kapag tayo pagod, di ba? Kaya sabi ng kanta, di ba, as the deer pants for the water, O my soul, longeth after thee, O Lord. Ang Diyos, ang Holy Spirit ay tubig na hinahanap natin kapag tayo nauuhaw. Ayun ang ano ng Holy Spirit. Yun ang kanyang naging works. Bahagi ng kanyang sa creation na ginawa ng Diyos. Sa recreation ng isang earth from this earth na merong 4 squares o 4 corners, I mean. At nagmelt na tulad ng lava. At ang ginawa ng Holy Spirit ay pinalamig kasi magki-create na ang 3 persona ng isang tinatawag na earth. At upang ang tao ay kanyang mailagay doon. Yung kanyang tinatawag na obra maestrang tao. Ginawa ng Holy Spirit ay pinalamig niya yung earth na dating square at naging isang molten rock at pinalamig niya at lumamig at nag-take shape dahil sa agos ng tubig. Ang tubig ay na-shape niya ang lahat, kahit ang karsada, kahit ang daanan. Tingnan niyo yung mga nabumabaha, di ba, na lugar. Nawawash out yung mga dating daanan na ano. Ang tubig ay nakakagawa ng way niya. Kahit ano pa man. Kaya ang tubig ay hindi natin mapipigilan. Kaya nga may kasabihin, sumabay ka na lang sa agos ng tubig. Because yung water, it can make its own way. Kahit ano pa yan, ay sasagasaan ng water. Kahit bato pa, ay nawawasak ng tubig. So, ayun ang simbolo ng Holy Spirit din sa atin. Tubig. Na kapag tayo uhaw sa Espiritu ng Diyos, sa salita ng Diyos, siya ay tulad ng tubig na nagbibigay sa atin ng refreshing
na buhay, nare-refresh tayo. Yan sabi, and God, yung Holy Spirit, di ba, na umiikot na siya ron sa tubig, balot ng tubig yung molten rock na earth. And God said, sabi rito sa verse 3, and God said, let there be light, and there was light. Hindi sinabing let there be sun, or let there be moon. Let there be light. Alam niyo kung unang nilikha ng Diyos? Yung earth na umiikot yung tubig ng malakas, parang water world. God said, let there be light. Alam niyo kung ano yung light to? Plasma. Ang plasma ay pwedeng mag-spark o magliwanag yun. You can search the word plasma. May mga plasma cutter nga, yung pang mga welding, di ba? Yung plasma na yun. So, kahit yung science ay, they use plasma para magbigay, sa mga experiment nila, magbigay ng liwanag dun sa kung ano may ginagawa nila. So, ito ay plasma. Parang ano to alam niyo ba yung sa weather natin, ang mga pattern, yung tinatawag na Sprite. Hindi yung Sprite na iniinom Yung Sprite na sabay-sabay babagsak yung parang kidlat. Yan, nakikita yun ng mga astronauts, yung mga nasa taas ng spaceship, pati radar, nakikita nila may camera. Search it, yung sprites. Makikita nyo. Ganon. Yung plasma ay umikot. Alam niyo yung plasma, yung pag pupunta kayo sa store, sa mga mall, di ba? Pag tinampat nyo yung daliri nyo sa parang bilog na glass na bola, nandun may plasma doon, di ba? Di ba susunod yung plasma ng ganon? That is plasma. Yung mga gumaganong ganon. May liwanag, merong kulay orange o kahit depende sa ilalagay nila. They can make plasma. Kasi nga, parang tube yun yung lalagyan ng wala siyang air, kundi yung plasma lang. Electronic plasma. Yun ang ilaw noon sa mundo. Umiikot plasma. Nagre-reflect dun sa tubig. Parang parang malinaw na ilaw. Parang yung sa mga nagmamay ng mga ginto na meron silang parang flashlight dito. Pero carbonated yun parang kalburo na may tubig na gakagawa ng plasma. Ganon yun. So, yung tubig ay nagkaroon, sa ibabaw na nagkaroon ng plasma, and then nakita ng Diyos. Ang ganda, nag-go-glow It was good. Yung liwanag na sinabi niya, nagkaroon. Nagkaroon ng light, plasma. Hindi sun, hindi moon. Kasi lately na yung sun, kung tutuloy natin basa. Sinabi niya, let there be light. Nagkaroon ng light. Ano yung light na yun? Hindi sun, hindi moon, plasma. Sabi nga ng mga atheists, hindi mabubuhay ang halaman kung walang solar, kung walang araw. Kasi nilikha daw ng Diyos yung araw, bandang huli na. And ang sabi ng verse 15, Genesis 1:15, and let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth. And it was so. And God made two great lights. Alam natin kung ano yung sun and moon. The greater lights to rule the day and the lesser light to rule the night, which is moon. He made the stars also, yung other planets na. Yung mga nakikita ninyong Mercury, Jupiter, stars ang tawag doon, or planets. Then God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. And God saw it was good. And the evening and the morning were the fourth day. So, pang-apat na araw, saka lang nilikha yung sun and moon. Pero yung mga halaman, kailan yan nilikha? Sa verse 12, sabi rito, verse 11 muna, o verse 10. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called seas. And God saw it was good. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after its kind, whose seed is in itself upon the earth. And it was so.
So makikita natin unang nilikha yung ano, mga halaman. Kailan nilikha yun? Ang sabi rito, verse 13, and the evening and the morning were the third day. Nung ikatlong araw yung halaman eh. Hindi nga naman mabubuhay, di ba? Kung yung araw, nilikha ng ika-4 na araw on the fourth day, after na malikha yung mga halaman at puno, at mga damo, mga plants. Di ba may tama, may punto naman sila ron. Kaya sabihin nila, hindi totoo yung Diyos, kaya ano lang, invento lang yung Bible. Pero they forgot that God created light, plasma. Nung hiniwalay na ng Diyos yung mga tubig at nagkaroon na ng kalawakan, yung isang tubig ay napunta sa ibabaw ng kalawakan, serve as a ozone layer, yung isa pang tubig napunta sa ilalim ng lupa na ito yung dito nanggagaling yung mga fountains and mga deep well natin. At yung isang tubig naman ay naging dagat. Pacific Ocean and Atlantic Ocean or Indian Ocean, whatever. Basta nandun siya sa isang banda. So, lumitaw yung dry land. Lumitaw. Kasi kaya lumitaw yung dry land, dinivide na ng Diyos yung mga tubig. Mas maraming portion na punta sa lupa, sa ilalim ng earth, na recreated earth, yung circular na o yung sphere na. At yung ibang earth naman, yung ibang water ay napunta naman sa himpapawid dun sa atmosphere. So, makikita natin na ang tubig ay kokontin lang. Nung panahon na yon na mas marami ang landmass, mas malaki kaysa sa water. At kaya ang tubig, dagat, ay 70% na nakocover ang earth at 30% lang yung landmass. Kasi nga, ayun yung flood of Noah. Konti lang yung nag-recede. Konti lang. Kaya yung landmass na malalaki, yung mga ibang kontinente na dating kasama doon ay bumagsak, nag-collapse, pas mababa na siya, nandun na siya sa seafloor. At maraming mga scientists ang nakakita, kahit yung NOAA, yung kung tawagin dito, yung mga nagse-search ng mga dagat. Merong mga stairs, may mga malalaking structure, parang stage. Hindi natural, yung natural ang pagkakagawa. Parang merong gumawa. Hindi natin alam kung yung mga giants noon, sila yung mga Nephilim o sila yung mga nagbabaan at meron silang mga, o yung panahon ng mga tinatawag na mga watchers, ayun ang pinakahagdan nila. Kahit sa Japan sa Sea of Japan merong mga structures, may mga alleyway pa nga, hagdan. Pero hindi ginawa ng mga Japanese yun. Nakalimutan ko pangalan ng na yun, pero nasa Sea of Japan yun. At yung Atlantis nga, yung nawawala, di ba? At alam nyo, sinabi ni Plato na one day, isang araw lang, biglang lumubog na yung Atlantis. At until now, hinahanap nila. Pero maraming mga anomaly na nakukuha ang radar ng mga, example, US Navy, at yung ibang mga nagtatrack ng mga ginto, yung mga shipwreck para makakuha sila ng mga ginturo o whatever, na mga items o mga importante, wealth, ganun. So may mga nakikita sila na structure sa ilalim ng dagat na malalaki. May mga pyramid pa nga Makikita natin ang mundo ay puno ng mystery kasi nga recreated to Niredo ng Diyos after nang magkaroon ng labanan. Although nalusaw yung iba, pero maalala ninyo nung nilikha ng Diyos si Adan, ay sabay nagdatingan naman yung mga tinatawag na giants, mga Nephilim, fallen angels. O yung dala-dala nilang kung gaano man sila kalalaki. At maaring naggawaan sila ng mga ganung steps. Mababaw pa tubig nun. Sabi nga ng Biblia, hindi nga umaabot yung tubig sa sa buong land Nagpapadala lang ang Diyos ng cloud
para doon uulan sa bawat portion. Hindi pa nahati yung yung malaking continent na sabi ng mga iba ay Pangea. Pero ayun ay isang malaking kontinente, malaking lupa kaysa sa dagat nung panahon na yun. At nung wala pang tao ay kukunti lang talaga yung lalim ng tubig. Kasi nga doon nagkaroon ng tinatawag na parang yung ng buhay. Kasi na-discover na nila sa mga ilalim ng dagat, yung mga sea vents, yung mga vents doon na may mainit-init na doon nabubuhay yung mga Cretaceous, mga maliliit na worms, dumadami. At dumating ang panahon na sila ay nagpo-produce na ng mga oxygen nila sa sarili nila. Dumami yung mga oxygen. Habang dumadami yung oxygen sa Earth, lumalaki sila ng lumalaki. Nag-e-evolve sila. Karoon ng adaptation and evolution ng mga species. Yung iba mahirap tanggapin ito pero tulad ng binanggit ko, binanggit ang Diyos sa tao. Isaiah 41 verse 14, Job chapter 25 verse 6, Psalms chapter 22 verse 6, ay worm. Galing doon sa tinatawag na species na yon na tulad ng planarians na worm. Ang tao. Yung pinagmulan. Yung worm na yon galing, produkto siya ng dust of the earth. Nung sinabi ng Diyos, let there be light, nagkaroon ng liwanag, and then, nung sinabi ng Diyos na mag-separate yung tubig na dala ng Holy Spirit, sa himpapawid, sa atmosphere, at yung isa sa ilalim ng lupa pumunta sa mga bato, sa mga crevices, sa ilalim ng lupa mismo, at ang natira na lang ay yung sa dagat ng mga tubig. So doon ay nagpasimula ang Diyos na maglagay ng mga buhay. At yung mga buhay na yon ay milyon-milyong taon, hindi days lang, milyon-milyong taon ay nagkanya-kanya sila ng adaptation, nagkanya-kanya sila ng tinatawag na theistic evolution. Namili sila. Isipin ninyo, sabi ng iba, sabi ng mga preacher, hindi, perpekto ang ginawa ng Diyos sa mundo. Perpekto ang ginawa ng Diyos sa tao, pero dahil nagkasala lang ay hindi na perpekto. Unang-una, sabi perpekto ang mundo. Nung nagkasala lang ang tao ay hindi na perpekto. Parang Parang take it or leave it, I pointed to you the barrel or the muzzle of my shotgun. Parang ganun Pinipilit tayong pagpaniwalain sa ganun. God is a perfect God. Patandaan ninyo, yung unang earth na tuntungan ng kanyang paa, nagkaroon ng war doon between Lucifer and the forces of God's angel. Nagkadurog-durog yung first earth na yon, na siyang nakita rin ni Jeremiah sa chapter 4 verse 23 hanggang 26. Yung labanan. At until na may labanan, di ba? Sa impapawid. Although na-create na ng Diyos ito. Itong earth natin present ito recreated na lang doon sa original. Kasi may original earth and heaven talaga. Binanggit sa Genesis 1. Kaya bakit hindi perfectong earth na ito? Bakit hindi perfect? Anong naging dahilan? Kasi nga, ang earth ay, nung nilikha ng Diyos, mas matanda ang earth doon sa solar o doon sa araw. Kasi yung araw, mga gases lang yan. Gases. Hindi siya made of gases, helium. Hindi siya solid. Kahit yung malaking big planet, di ba? Hindi naman solid yun
Yung mga solid, yung mga bato, yung Mars yan, may mga bato, may mga ano yun ang solid. Kaya dito, nilikha ng Diyos yung moon din. Makikita niyo yung moon, hindi naman nagro-rotate. Iisa lang ang nakikita. Nandun sa Earth, mga ganun. Kasi satellite yun eh. Satellite. Sinabi ng Biblia to mark the season. But actually, it's a satellite ng Earth. Sa ibang pagkakataon ko sasabihin yung mga marami nakikitang mga unidentified flying objects doon. At pati yung Apollo 11, yung mga nagpuntahan doon sa moon, may mga nakita sila, nagbabantay pa sa kanila. At may mga nakita sila doon sa far side of the moon na structures. Are we alone in this universe? Kasi nga, may mga nagtatanong, paano rin alimbawa, kung totoong mayroong mga alien vehicle o alien ship, UFO, sino sila? Di ba nilikha lang ng Diyos ay tao? Wala nang iba. Wala namang binabanggit. Sa Biblia na may nilikha siyang iba, di ba? Si Adan lang. May nilikha ba siyang iba? Kaya merong ibang Christian, hindi naniniwala sa sabihin, mga devil yun, mga demonyo to deceive the people. Eh di naniwala ka na meron palang alien. Kaso in the form of devil o demon. Ganun kaya yun. Tandaan ninyo. Yung Antichrist, ang sasambahin niya, ang magiging Diyos niya, ay Diyos ng digmaan, which is the planet Mars. Kasi yung Antichrist, tao rin yun. Maaari, in the future, they will find, or they will found out, may mapafound out sila na merong other entity ron o may buhay dun. Either aliens or UFO o galing sa UFO, unidentified flying objects. Hindi natin inaalis ang posibilidad na ngayon, kung meron mang ganon, mawawala ba tayo ng pananampalataya kay Kristo? Ako hindi. Hindi rin. Alam niyo kung bakit? Kung meron. Sino ang nakakakilala kay Enoch sa inyo? Ikapitong sali ng lahi, di ba? Hindi siya namatay, kinuha siya ng Diyos. What if dinala siya ng Diyos sa isang planet para ma-save ang lahi niya at dumami siya doon? Maaring kinuha yung isang side ng tadyang niya at ginawa babae tulad ng kay Adan. What if? Isa pa, si Elijah, hindi siya namatay, kinuha siya ng Diyos, ng karwahe. What if? Wala siyang asawa, wala siyang mga anak na naiwan, siya ay isang binata. What if binigyan siya ng Diyos ng babae? O yung babae na yun ay nasa lipi pala ni Enoch yun na dumami. So matatalino sila kasi hindi sila tulad ng mga earthlings. No, maaring nakakagawa sila ng mga spaceship. Nakaka-travel sila at ito yung nakikita ng mga radar natin o ng mga US fighter jets or Navy or Air Force o yung NASA doon sa Himpapawid. Di ba? Kasi kung lilimitahan natin, ngayon, isa pa, sabi ng iba, bakit may mga aliens na malaki ulo, yung mata nila o ano? Tandaan ninyo, si Lilith, yung unang babaeng nilikha ng Diyos na kasama ni Adan, pareho silang nilikha galing sa dust of the earth. Hindi siya galing sa side ni Adan. Si Ibang galing sa side ni Adan, sa rib. What if itong si Lilith na ito ay... Kasi yung mga fallen angels, they can abandon their original, yung authority, yung pagiging anghel. What if nagkaroon ng mga anak sa fallen angels, si Lilith. At sila yung naging mga grays o yung mga aliens na may malalaki mata o ano. At yung iba namang mga lahi ng tao noon
na human talaga, pero hindi siya modern man, tulad ni Enoch, ay sila naman yung ibang species na maaring bumisita sa earth pagdating ng araw. Ako hindi ginaalis yung ganung posibilidad. Kasi, nasa Biblia sila and then you can interpret na what if sila yun. Di ba? Kahit si Alexander the Great, nakikipaglaban siya doon sa papuntang India. Yung nakakita siya, mga shield, nagliliparan, yung mga spacecraft. Nagliliparan. Maging si Christopher Columbus, nung papunta pa lang siya dito sa Amerika, madidiscover niya, may mga unidentified flying submersible object, sumasabay sa barko niya, biglang umaangat, milipad. At hindi lang yon. Yung mga Mayan pyramid, may mga UFO na nakadepict na nandun sa lugar na yun. Ang mundo ay puno ng tinatawag na misteryo, pero we can only solve that mystery if we accept some historical events na nangyari sa Biblia. I know we have faith in Christ, we have faith in God, but the thing is, na exciting ito. Isipin niyo sa huling araw, ang mga tao lalayuan ng kamatayan o ng death. Alam niyo kung bakit? Because people will gonna invent yung isang microchip na anti-depression. Hindi siya magpapangamatay. Kung malungkot siya, meron siya noon, mag-activate ng kusa sa kanya yun. Yung microchip na yun, i-enhance niya yung kanyang brain. At hindi na siya magiging malungkot. Hindi gagamit ng drugs, kundi yung microchip na yun. Yun ang microchip na ilalagay ng pamunuan ng Antichrist. Para wala ng gera, wala ng patayan, para nasa kanyang power at manipulation o manipulative power ang lahat ng tao sa mundo na mayroong tatak nun, mayroong microchip na yon. Mababantayan ang iniisip ng tao. Maging kanyang puso kung anong heartbeat makukuha. Meron tinatawag na pinaka-computer na kayang i-analyze ang lahat ng tao sa mundo. Which is possible. That's an alien technology, sabi ng iba. Kasi magiging Diyos ni Antichrist ay Diyos ng mandirigma, Diyos ng digmaan, which is planet Mars. Maaring doon niya makita o makausap ang sino mang fallen angel na yon o UFO o aliens na yon na magiging Diyos niya kasi bibigay siya ng technology na hindi siya malalabanan ng mga tao na under niya dito sa mundo in the future. Kaya mga kapatid, maging ang Biblia ay binanggit ang Behemoth sa Job chapter 40 verse 15 hanggang 24. Tandaan nyo, ang Book of Job, siya ang pinakaunang scripture, mas nauna pa sa Book of Genesis. Ang Book of Job. Binanggit niya yung Behemoth. Ang Behemoth ay Brontosaurus, a dinosaur. Dinosaur. Kung sa panahon niya may dinosaur, o kung ang Diyos ang nagsalita sa kanya na mayroong mga dinosaur malalaki, Behemoth, which is dinosaur actually, ay saan ang galing yon? It evolves from a small species hanggang sa lumaki na lumaki. Kasi nung panahon na yon, wala pang kamatayan ang mga animals at ang tao. Maging si Adan ay lumaki ng malaki. Maraming beses ko na sinasabi yan, he was made little lower than the angel. Maging sa height niya. At nagkasala lang ang tao and then nagsishrink ang mga tao. Hindi nangangulugan kapag ikay unano, ikay makasalanan. Hindi oh. So makikita ninyo sa Revelation, sabi ng Biblia, haharap ang mga tao, di ba? Small and great.
Sa height yun, small and great. Sa stature, hindi lang sa katayuan estado. Hindi yung sa estado, small and great. Ang nakita niya yung mga tao. Nakita ni John na small and great ang haharap o ang nakita niya sa kadamihan ng multitude. So people, mabasa nyo na lang sa Revelation yun. Medyo yung aking memorya ay medyo nakalimutan ko na yung verse na yun. So mababasa nyo yun na yung mga tao na nakita niya ay merong huge, humongous, malalaki, merong tama lang size, merong small and great yung humarap sa Diyos. Doon sa panahon na yun na Book of Revelation, the end times ng lahat ng bagay. So, ang pinaka-point dito ay ang aral ng Diyos, minsan, dito ay hindi natin napupuna na iniwan na pala ng Diyos ang lahat para wala na siyang maipaliwanag sa atin. Sa halip, kapag nandun na raw tayo sa langit, ay we can ask the Father, hindi na tayo hingi pa ng explanation sa Ama sapagkat is automatic in our mind, in our soul, na yung sagot ng Diyos na gusto nating malaman. Kaya dito, kita natin sa Biblia, sa pagpapahayag ko rin ng salita ng Diyos, na alam natin ang pananampalataya natin ay sapat. Pananampalataya kay Kristo. Alam natin na ang kasalanan ay bunga ng tinatawag na naman ng kasalanan mula kay Adan. Bunga ng kasalanan ay bunga ng panunukso ng mga masasamang mga demonic. Panunukso ng ibang tao sa sarili ng gawa at panunukso natin sa sarili natin. Di ba kapag ang tao, kapag masyadong boring sa buhay, naboboard siya, gagawa siya ng bagay na hindi niya alam na gagawa niya is kasalanan na. O di kaya? Kaya nga, kapag sobrang saya mo, huwag kang magdidesisyon kaagad kasi yung decision mo na-override ng joy mo, happiness mo. At kapag ikay malungkot, sobra lungkot mo, huwag kang magdidesisyon. Kasi override pa rin yung tama mong kaisipan. Anong dapat? Kapag magdidesisyon ka, everything is okay. Hindi ka malungkot, hindi ka galit, hindi ka masaya. Yung normal ka. Nandun ka sa isang sitwasyon lang. Ayun ang malinaw doon. Kaya nga sabi, sa mga mag-asawang nag-aaway, huwag kanya magdidesisyon kapag galit ang bawat isa sa inyo o ang isa sa inyo o pareho kayo. Palipasin niyo muna yun. Yung mga magkasintahan, boyfriend and girlfriend, ganun din. Huwag kayong mag-decision kaagad na dahil masaya kayo. Uy, ang saya-saya ko. Oh, talaga? Bakit? Ito, nakapasa ako sa exam. Saya-saya ko. Oh, ganun ba? Halika, punta tayo sa motel. Doon natin ituloy ang ating celebration sa motel. So, magkakamali ka ng magiging decision mo. Dahil masaya ka eh. Kaya nga, masabi ko yung tungkol sa motel tsaka hotel. Di ba, dito sa Amerika kasi, lalo na nung nakaraan nag-drive din ako. Kapag pagod na ako, lalo na pag nag-drive ka papuntang Los Angeles, umaabot ako ng 6 hours and a half o papuntang 8 hours, yung medyo tamang drive lang, mabagal. Siyempre, kinakailangan mo matulog. Marami ko na naranasan yan nung sumasama ako sa marami kami, convoy kami, namamasyal kami sa mga Big Bear Mountain, yung mga ganyan. So, maghahanap lang kami ng motel. Hindi hotel motel lang. Kasi hotel, you have to call. Yung motel,
Kung saan lang pwede ka mag-drop by na kung may available motel. Ang motel doon iba. Parang small cottage din na hanggang second floor lang yung ganan. Hindi siya maganda, hindi naman expensive, pero libre yung mga breakfast din. Motel. So, para doon ka matulog. Ang motel sa Pilipinas ay hindi tulad ng mga motel sa Amerika. Sa Pilipinas ay ganito. Ang motel, tsaka hotel, anong pagkakaiba niyan sa Pilipinas? Alam niyo kung ano? May mga tinanong kong ganyan eh. Sabi nila, that's letter H and letter M, ay nang magkaiba. Sabi ko, wow, parang malapit ka na sa katotohanan yan. Alam niyo ako ng pagkakaiba ng hotel sa motel? Yung hotel kasi, pag nag-check-in ka, pwede kang tumira doon kahit abutin ka na isang buwan, kahit isang taon, basta nagbabayad ka, di ba? So, ang hotel ay, sa Tagalog ay tirahan. Pag matagalan, doon ka pupunta. Doon ka parang nakatira na. Kaya tirahan. Tirahan yun. Alam niyo yung motel, may short time lang, di ba? 1 hour, 2 hours, 3 hours. Sa Pilipinas, kaya hindi siya ganun kahabang pag-i-stay mo. Kaya ang motel ay tirahan. Yung mga mag-boyfriend ang pumupunta ron, yung mga magkalaguyo, hindi naman mahabang stay nila, short time lang. Kaya, ang banggit doon, ang pagkakaiba ay sa pagbanggit. Ang hotel ay tirahan. Ang motel ay tirahan. Doon sila. Ayun ang matagal ng yan, kasabihan yan. Kaya, bakit ko nasasabi dito? Kasi, sa panahon natin ito, ang ayaw ko, yung hipokrito, na, alam mo, isang preacher, he cannot say the right words from the Bible. Ang ginagawa niya ay parang hiyang-hiya siya na sabihin yung nararapat. Ginagawa niyang sugar-coated na lang. Sa akin, I will say it, na ganito ang talaga nangyayari sa mundo. Why should I sugarcoat pa yun? Halimbawa, ang isang tao, you are a sinner. You're going to hell. Alangan may sugarcoat ko pa yun. You're a sinner. Alam mo, magandang lalaki ka. Alam mo, pogi ka. Pero sana naman huwag kang pumunta doon sa lugar ng mapahamak ka. Sugar-coated eh. Pogi ka. Hindi ka bagay doon sa hell. Ang Biblia, kay sira-sira kung pogi ka o pangit ka, kapag wala ka kay Kristo, you're going there to hell, na place of torment na inihanda para kay Satanas at sa mga demons niya na merong maaakay ang mga demons na yun na mga taong mapapahamak din. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay tapat, banal, malinis at maayos. Kung ang salita ng Diyos ay merong tinatawag na a little bit rough, a little bit like bitter, sour, it's not sweet. It is because the Word of God, ang salita ng Diyos, ay hindi ito para ma-entertain ka. It's not for entertainment, but to open up your eyes, your mind, your spirit to the true nature of the living God. Kaya nandito tayo sa mundo. Nilagay tayo ng Diyos dito sa mundo. Nilikhaman tayo na fully man o nilikha tayo ng Diyos na step by step, little by little, ay dumaan sa tinatawag na proseso ng adaptation
at evolution. Who cares? Pag nakilala mo si Kristo, ay ligtas ka. Sabi ng iba, Brother Joe, kung ang tao ay, let's say, totoo nga na nanggaling na meron theistic evolution na nangyari sa kanya, di si Kristo pala ay uod din. Hindi. Alam niyo kung bakit hindi siya tulad ng tao na naging uod o worm o nag-evolve? Alam niyo kung bakit? Common sense eh. Ang sabi, when the time has fully come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Ayun ang sabi. Ang tanong, may tatay ba si Jesus Christ? Hindi niya naman tatay si Jose. Si Jose ay, ang pinagmulan niya unang-una ay worm, tulad ng worm na binabanggit ng Biblia. Pero si Jesus Christ, ano siya? Nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao. Yung pagiging katawang tao niya ay hindi katulad ng katawang tao natin na kinakailangan either mag-adapt o mag-evolve. Ang katawan ng Panginoon ay yung sinasabi ng Biblia, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Became flesh. But yung flesh na yun, He is not a partaker of human flesh ng human na tao o nature ng tao. Hindi siya katulad ng tao. He became man, but he's not a man like you and me. He is a sinless, pure, and Son of the living God, born of a virgin. Ni dugo si Maria ay wala dun sa Panginoon sa Kristo. Doon lang siya lumaki na nourish sa sinapupunan ni Mary. Pero ang kanyang flesh and blood ay hindi from human beings. Tandaan niyo yan. Si Jesus Christ ay hindi tao lang. Nagkatawang tao siya. Just like us, He made His body just looks like us, but He is not one of us sa flesh. Lumalakad siya sa ibabaw ng tubig, kaya ba natin lumakad? Maliban na lang kung sabihin na pag, sige, lakad ka dyan. Napatigil niya yung bagyo. At higit sa lahat, nabubuhay siya ng mga patay. Nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalaya sa masamang espiritu. At hindi lang yon. Namatay siya at binuhay na maguli niya ang kanyang sarili. At yung Holy Spirit, binuhay niya ang Panginoong Jesucristo rin. At ang Ama rin ay ganon. Sapagkat tatlong persona na isang Diyos. At ang Panginoon ay isa sa tatlong persona na yon na siyang Word o Son of the living God. Na naging flesh. Hindi sinabing human flesh, but flesh. Just like ours. Pero, hindi katulad ng DNA natin. We have a sinful DNA sa atin. Sa kanya, yung genes niya ay hindi katulad ng sa tao. Remember that? Kaya huwag kayong matitisod kahit sabihin ng isang tao, nag-evolve pa lang tao sa isda, sa worm, at naging, hindi ho monkey, hindi ho ape. Hindi. Iba sila ng trajectory yung mga yun nung araw. Nung mga milyong panahon. Ang tao ay meron siyang sariling lineage niya. Although may mga taong mukhang unggoy, lalo na yung papogi, pa-cute, mukhang unggoy naman, kaya mahirap magpa-cute. Kaya ako ayoko magpa-cute. Kasi matata-cute kayo pag ako'y nagpa-cute. Nakakata-cute ang maging cute. Kaya itong tandaan natin na ang tamang gawin natin ay we have to search deeper yung word ng Panginoon. Hindi tayo maging
alam niyo yung robot, pagdating niyo sa fellowship, upo, tayo po tayong lahat, palakpakan natin ang Panginoon. Let's say hallelujah, sabay-sabay naman kayo, di ba? Utu-utu na kayo nun. At magbigay naman tayo sa Panginoon sapagkat ninanakawan nyo ang Diyos at binagbintangan pa kayo magnanakaw. Ang hindi rin nagbibigay ng tithes ay magnanakaw. Di ba kaplastikan ng mga tao na yun? Sila ang magnanakaw na gumagamit ng Biblia. Ang pangalan ng Panginoon ay hindi dapat pinapangalakal o ang salita ng Diyos. Kaya makikita nyo, ganun sila. Sila ba ay tatangkilikin nyo o si Kristo na lang ang susundin nyo? Kahit wala kayo sa kanila. If you have Christ in your heart and you read the Bible and pray and worship God, at kapag may mga mananampalataya, you can share your thoughts about the Word of God na nabasa mo. Ganun lang ho yun. Maraming salamat sa inyo po. At patuloy kayong mangihinig at ito ang mensahe na to ay isang exhortation ko sa inyo. To God be the glory. In Jesus' name, and everybody say amen. God bless po sa inyong lahat. Brother Joe ito ng Creoke Pananampalatay Katotohanan. Salamat po marami.